Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta? This is a Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. A masculine that's very controlling, grumpy, anger issues. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Focus tayo sa energy ng ating mga Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Let's see. Libra, kabuhayan, kaperahan, pamilya, negosyo, kaibigan, love life, mga taong nakakasama. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Let's see kung ano meron para sa ating mga Libra. Anong meron para sa ating mga Libra? Good news and guidance para sa ating mga Libra. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Libra. You feel sad, disappointed about a certain situation in your life because sabi mo ginawa mo naman ang lahat na alam mong tama at makakabuti. Nalulungkot ka after all the effort na ginawa mo. Pero sabi mo, sige, tuloy lang on doing what you feel that's right for you at sa mga taong mahal mo nakapaligid sa'yo. Okay? Nagkakaroon ng overthinking, meron kang gustong kausapin, but sabi mo baka hindi ka rin pagkatiwalaan. Okay, I feel this is on the side of the masculine. Meron siyang gustong kausapin, mag-reach out sa isang feminine na nakikita niya as his wish fulfillment, pero natatakot siya na ma-judge siya or ma-reject kasi nagkaroon na ng lies and deception in the past. Okay? This masculine is stalking the feminine. Yung feminine naman walang pake. Sabi niya baka hindi natanggapin yung apology, love offer niya. But this time, sabi ng masculine, gusto na niyang ibigay yung tama, no? Na to do what's right for this relationship. There's a feminine in this connection na sabi niya pagod na siya sa pag-ibig. Parang hindi siya interesado kahit kanino for now. Hingang malalim lang muna daw. Sobra na yung mga nangyaring hindi maganda in the past. May gustong bumalik, but kung sino man itong gustong makipag-reconnect, reconcile, may options pa rin. Alam mo yung the feeling of very insecure at parang may abandonment issues na meron siyang gustong i-pursue, pero meron siyang gustong tawagan just in case na ma-reject siya, may sasalo. Okay? May back burner energy. Walang relasyon na mapapanuto, walang relasyon na magkakaroon ng na seryoso, na maayos kung lagi na lang may back burner, kung lagi na lang may reserba. Because the moment na nasa isip mo dapat may reserba, kasi baka hindi mag-workout, hindi talaga mag-workout, kasi minamanifest mo na sa isip mo, at like, inaantay mo na, pag hindi to nag-workout, at least meron kang nakaabang, okay? There's a masculine in this connection na ganun mag-isip, na dapat may reserba. Atras abante, may mga conflict, lalo na yung mga nakasal, may anak, may conflict sa pamilya. Ay, nako, someone also like parang nag-aabang ng bagong opportunity offer. Okay, let's see. For mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine. Okay, harmony, the Madagascar rose quartz, protection crystal, Madagascar black tourmaline. Okay, the amethyst. Amethyst, napakaganda for grounding, stronger connection with your intuition. Okay, so tuloy natin. There's a masculine in this connection. I feel both naman, no? The feminine and the masculine. Nag-focus muna sa trabaho. Same old cycle. Kahit both of you feels like ginawa nyo naman yung best effort sa relationship na to, parang lagi kayong nagkakainisan. Sabi ng masculine, love naman niya si feminine, pero you trigger each other.
Recent past, nagkaroon ng new beginning para sa ating mga Libra. New beginning, new cycle. Could be travel, bakasyon, new way of thinking. Clarify the world card. There's a masculine na gusto ng new beginning sa kanyang feminine. Pero sabi niya gagawin niya ang lahat para masuyo niya si feminine. Kaya lang, etong full effort na to, nakikita ko na parang this masculine would not take no as an answer. And because of that, kahit magsinungaling siya para mapaniwala niya si feminine, gagawin niya. And I don't think na magandang foundation niya ng reconciliation. Okay. You might be dealing with the Taurus, Aqua, Sag, Pisces. Marami kang pinagpe-pray na sana makamove past ka na sa lahat ng challenges sa buhay mo. Mga painful situation, dark night of the soul. Okay. You feel like there's a, sabi ng masculine, he feels like there's a feminine here. Yung gustong-gusto niya, this is like a wife energy na nagmo-move forward na. Right now, sabi ng ating mga Libra, marami kang tinatawid, no? Not just personal growth, not just career, but this is also like spiritual growth, knowing na ano ba yung life purpose mo, ba't nandito ka ulit, may mga internal conflict ka, bakit ba ang daming challenges, ba't nangyari to, ba't nakilala mo yan, bakit ganon? Okay, marami kang tanong tungkol sa buhay, and this is more about your spiritual growth. Bakit ka nandito? May karma ka ba? May pinagbabayaran ka ba? Okay. Meron kang pinaplanong bakasyon. For some of you, nagpaplano ng retreat. Okay. There's a masculine in this connection who wants to reconnect with the feminine. And tong feminine na to, hindi naman willing. Parang ayaw na nga niya. This is like being quiet and hiding energy na ayaw niyang magpakita dun sa masculine, ayaw sumagot ng bablock, okay? Or leaving the masculine on red na parang hindi nag-reply, okay? So sabi ng masculine, gusto niyang mag-travel towards this feminine para magkausap sila. Your person, Libra. Marami siyang iniisip, naninimbang pa. Ano ba daw dapat gawin? Aayusin pa ba to? Maayos pa ba? Ready na ba daw talaga si masculine sa connection na to? O baka ma-disappoint na naman niya si feminine? Marami rin pinaghahandaan si masculine kung sa kanyang pagbabalik. Ano siyang gustong i-prove kay feminine na this time reliable na siya, not just tangible, not just pera, but emotionally ready to commit. Kasi nakikita niya na parang, ano ba yung meron kay feminine? She's so ready, she's so mature, she's so ready for life, she takes care of herself, na parang ito yung naging inspirasyon ni masculine to do better in life. Okay? Libra, I feel meron kang gustong ipaglaban. Hopefully, feminine, pag ikaw to feminine sa connection na to, hopefully this is about your dreams. Okay, this is the masculine. Gustong ipaglaban ang relasyon na to, pero natatakot siya sa rejection. Choices. Alam mo, masculine, if you're, papagalitan kita, if you're listening to this, hindi ka pwedeng bumalik sa isang tao at mangako at mag-speech ng napakahaba. Pero sa isip mo, nalilito ka kung gusto mo na talagang mag-commit dito or not. At habang iniisip mo na baka i-reject ka, may naglalaro na listahan sa utak mo kung sinong susunod na ipupurso mo pag ni-reject ka ng feminine na to, na you're looking at this feminine like as your wish fulfillment. Okay? Hindi pwede yung lagi na lang na, ibig sabihin, hindi mo masyadong gusto ang feminine na to, or hindi ka ganun ka-decided na ipurso to. Kasi kung yes mo tong feminine na to, sa konting away lang, kung ganyan ka ka-fickle-minded, konting away lang,
aalis ka na naman at may option ka na naman na iba na baka this feminine, other feminine would treat you better. Walang ganon sa earth. Alam mo, hindi naman talaga madali yung yung relationship. Maraming pag-aaralan sa bawat isa. Kaya nga ako kapag doon sa mga personal readings, ang laging sinasabi ko, kapag may tao kang gusto, tignan mo na kung sino siya right now. Kasi napakahirap magbago. Tayo nga hirap na hirap tayo magbago. Why are you expecting the other person, your person, to change for you? Kung ikaw nga yung simpleng magbawas ka ng sweets or rice, hirap na hirap ka na. What more yung sarili niyang demon, sarili niyang toxicity, di ba? This one, feminine, kung tatanggapin mo tong masculine na to, meron siyang insecurity, meron siyang abandonment issues, meron siyang rejection issues na lalakasan niya yung loob niya, nakausapin ka, sasabihin niya lahat ng maganda para mapapaniwala ka. But the moment na naramdaman niya na ire-reject mo siya, eto yung may kakausapin na ulit na iba para hindi niya masyadong maramdaman yung pain. Hindi siya marunong magproseso ng kanyang emotions. And dealing with this kind of masculine, imaginein mo na lang, pag hindi kayo nagkaintindihan, maliit, malaking bagay, kapag feeling niya, baka maghiwalay kayo mamaya o bukas, ano to, maya-maya may ite-text na siya, meron dapat magsasabi sa kanyang, ang sama talaga niyang girlfriend mo, ang sama talaga niyang live-in partner mo, ang sama talaga niyang wife mo. Ay nako, kung ako talaga naging girlfriend mo, mas okay tayo, ganun. Ganun yung hinahanap niya, yung lagi siyang kinakampihan, binibaby siya. This masculine is so full of child wounds na hindi niya hinarap at hindi pa niya hinihil. At sa totoo lang, ang nakikita ko, for most of you, you're dealing with a masculine na unhealed at naghahanap ng aruga ng nanay. Alam mo yung parang lumaki na busy yung nanay, or dismissive yung nanay, or naghiwalay yung parents. May child wound tong lalaki na to. At naghahanap siya ng hindi ng partner, hindi ng aalagaan, hindi ng mamahalin, but someone na magpupuno ng kulang na pagmamahal ng parents niya. This masculine is so wounded. For most of you, you're dealing with a very wounded masculine. Mas mahirap pa sa sitwasyon kasi nakikita ko marami dito kasal, may anak, okay? Nagsasama. So I feel, kahit, I'm talking to the official feminine, okay? The Empress, the official girlfriend. Kahit, ang hirap kasi tanggapin na hindi siya nakakahil, uulit lang to. Until the end of March, nakikita ko dito na someone is parang clouded pa rin yung wisdom niya about relationship. Ano ba talaga role niya pag pumasok siya sa isang committed connection? Kasi parang para sa kanya, gusto niya ng isang nanay na ipagluluto siya, ipaglalaba siya, gigisingin siya, aalagaan yung mga anak niya, okay, meron siyang wife sa gabi, something like that. Hindi ko pa rin nakikita ang pagbabago sa masculine na to, and this would be a very challenging relationship. Alam mo, feminine, ito yung masakit, no? Pag alam mo na ganun siya at binigyan mo ng another chance, hindi mo na siya pwedeng i-blame na hindi ka nagbabago. Hindi. Tignan mo yung sarili mo, yung choices mo. Alam mo na ganun siya, alam mo hindi nagbabago, ba't tinanggap mo? So wala kang pwedeng sisihan kundi sarili mo. May nakikita pa rin akong third energy dito na maaaring backup niya. Mini-message from time to time, keeping the other feminine warm, na kapag nag-aaway kayo, meron siyang ka-chat, meron siyang natatawagan. At pag nag-break kayo, magulat ka, tagal na pala niyang kausap to. So, let's wrap this up. Okay. Until the end of March, wala akong nakikita na pagbabago. Very shaky pa rin ang relationship na to. Someone is not ready to commit. Someone is not ready na pumirme sa isa. Lagi siyang may naiisip na options. Lagi siyang may naiisip na baka this person, this third person, fourth, fifth, sixth. Okay? Kung ilan man niyang nasa roster niya, might treat him better, something like that. Walang pagbabago, hindi ko nakikita na kaya kanyang pahalagahan because he himself, this masculine, is so wounded na alam mo yung pag nalulunod ka, hindi mo kayang sagipin yung isa kasi nalulunod siya. Nalulunod siya sa lahat ng patong-patong na lesson
that this masculine avoided to fix. Kulang sa personal accountability. Akala niya matulog lang siya, and one day all the problems, all the immaturity, all the unreadiness, all the pain, all the child wounds would magically disappear. Okay, hindi ganun. We have to sit down, na yun nga sinasabi natin, fighting our own demons, facing our own shadows. There's a little child dito sa masculine na to na hanggang ngayon umiiyak pa. Whatever loss nung love na hindi niya natanggap nung bata siya. Magkakaroon ng pag-uusap pero hindi ko nakikitang magkakaroon ng pagbabago. Yes, a little bit of drama here and there, but hindi yun eh. Kumbaga, we have to sit down and alamin, bakit ba tayo ganito? Why we do what we do? Bakit toxic tayo? Bakit masakit? Bakit nakaka-hurt ka ng ibang tao? This masculine would always be there to reconcile. Pero ito yung laging tinatanong, bakit naman siya bumabalik? Kasi pinagbubuksan mo, ang titingnan mo kung nagbago siya. Kasi kung same old toxic siya at pinagbuksan mo, ibig sabihin, tumatawid sa utak ng masculine na to, kahit hindi siya magbago, tinatanggap mo naman siya. Bakit pa siya magbabago? Konting sad boy face lang naman, tinatanggap mo na. Insincere apology. Very childlike. Okay? Sometimes, we have to move away from the person. Minsan, kailangan ng temporary separation. Minsan, kailangan ng alone time for the other person to realize kung sino ka, anong klaseng love yung binibigay mo, for them to realize ano ba yung halaga mo talaga sa buhay nila. But minsan talaga napakahaba nung journey nung personal transformation. Ito lang. For most of these masculines, mahabang laban pa. Pero short term muna yung tignan natin. Until the end of March, wala pa akong nakikitang pagbabago. So kung paulit-ulit mong pinagbibigyan, inuunawa ang masculine na to, something has to change. Baka kailangan niya munang ayusin ang sarili niya bago siya pumasok sa relasyon with you, feminine. Okay? Pero kung pagbibigyan mo siya feminine, tandaan mo, choice mo yan. Diba? Kung iiyak ka in the next month, 2, 3 or more, alam mong pinili mo yung sitwasyon na yan. Okay? Let's see. Okay? Merry Christmas and Happy New Year, and let's see para sa ating in a few days for your January reading. Bye-bye, Libra.